Sabi, the church contains many local fellowship. Ang Kristiyanong walang simbahan ay parang ano daw, batang palaboy sa lansangan. O, di ba? Wala kang church eh. Wala kang inaatinan. Para kang bata, palaboy ka sa lansangan, wala nag-aalaga sa'yo. Wala nagbabantay sa'yo. Wala nagtuturo sa'yo. At higit sa lahat, wala nagmamahal sa'yo. Ganun lang yun. Kaya kawawa yung mga taong na walang kaibigan. Kawawa yun. Babagsak yun. Maniwala kayo, babagsak ka. Kasi natural yun eh. Kumbaga sa natural. Nagtayo ka ng bahay, komposte ka lang, babagsak ka. Wala kang matibay na pundasyon. Para din silang basketball player na walang team. Nakakita na ba kayo ng ganito na player o walang team, no? Naka-jersey ka pa, no? May dala ka pang bola. O ngayon, lalaro ka ng basketball, sino kalaban mo? 5. Nag-iisa ka lang. Niloloko mo lang sarili mo. Wala kang team. Okay? Para kang sundalo na walang platoon. Ay, naku, nakakita na ba kayo ng ganito? May nagmamarcha yung mga sundalo. Tapos ikaw, nagmamarcha ka mag-isa. Diba? Salita ka ng left, right, kaliwang panig. Ha! Magaganong-ganong ka pa. Oh. Balangay, pultong, to. Diyos ko. Nag-iisa ka lang nga para kang tanga nun. Pinapaligiran kita. Ayan. Walang ganun, guys. Para kang estudyanteng walang eskwelahan. Saan ang school mo? Self-study. Oo nga, matututo ka nga pero iba pa rin talaga yung affiliated ka ng eskwelahan. Na may magsasabi sa'yo na nagpapatunay, na may witness, na itong taong to ay nakapagtapos ng gantong kurso, ng ganyan. Oh. At saka ang mas biblical sa lahat ay ang batang walang pamilya. Lumaki ka lang sa basura, no? Parang yung pusa namin, lumaki sa basura, pinapakain namin dito ng cat food, pumupunta sa basurahan, doon kumakain. Diyos ko. Bakit napaka-importante ng church family? Kasi nais ng Diyos na mahalin mo ang mga taong totoo, hindi yung mga gusto mo lang tao. Di ka makakapamili ng taong gusto mo lang. Yung mga taong di ka ibig-ibig sa simbahan, matututunan mong mahalin yon. Ang pagmamahal po ay hindi I love you lang mga kapatid. Pagmamahal ay napapakita po natin yan sa gawa. Mahalin ang iyong mga hindi perpektong tao o makasalanan, gaya ng pagmamahal ng Diyos sa mga makasalanan. Tuturuan tayo ng Panginoon dito na umunawa ng mga taong mga mahirap unawain, mga tinapunan ng lipunan. Tuturuan ka ng Diyos dyan. At dapat maging excited tayo dyan kung kayo nakakasalamuha ng mga taong alam nyo ba yun, mga KSP, kulang sa pansin, nagtatampo pang hindi pinapansin. Masarap mahalin yung mga ganun tao, guys. Yun ang tinuturo ng Bible eh. Ano pa? Sabi sa Hebrew 10:25, at huwag kaligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon makikita nating malapit na ang pagdating ng Panginoon. So, ibig sabihin na purpose lang kaya tayo umaatin ng church para lumakas ang yung loob. Ayaw mo ba nun? Siyempre, may mga problema ka araw-araw. Kanino kayo hihingi ng payo, ng tulong, o ng mapagsasabihan, mapaghihingahan man lamang? Kung nag-iisa ka lang. So, kailangan mo ng pamilya ng Diyos. Kailangan mo ng kapatiran. Kasi mahirap kasing kasama yung hindi kapatiran, unbeliever, o doon ka hihinga. Papayuhan ka lang nun ng mali. Papayuhan ka lang nun ng makamundong payo. Hindi ka gaya ng kapatid mo sa pananampalataya at higit sa lahat, kung hingi ka ng counsel sa pastor, mas maganda yun. Lalo kang lalago. Lalo kang lalalim sa pananampalataya. Kasi kung nag-iisi ka lang, halimbawa, tinanggap mo ang Panginoon, na born again ka na, ligtas ka na, what's next? Anong kasunod nun? Okay ka na, porque ligtas ka na, okay ka na. Baka nga dumating ang oras, mawala ka rin. Bandang huli, makakulto ka pa. Yun ang problema. Kaya mahalaga talaga na kailangan mong mag-involve sa pakikipag-fellowship sa simbahan. Kailangan mo talagang umanib. Hindi para maligtas, hindi para maging banal sa mata ng Diyos, hindi para ikaw ay pagpalain, hindi. Nasa simbahan ka para lumakas ka. Yun lang naman ang purpose ng church. Okay?